Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna, shoutout kay Hunter Master Kinjin, at kay Paul Patrick Paraiso, shoutout din sa mga silent viewers, at sa mga subscribers. Pasensya na kung medyo matagal ang pag-upload, pa-like and share na lang ng video, kung hindi nakakaistorbo pwede sana, kung hindi, skip ang mga ads. Maraming salamat sa pag-unawa. Ilang minuto ang nakalipas, nakapasok na din ang mga estudyante sa F-Rank portal. Sa pagpasok nila kitang-kita sa mukha nila ang saya, ngunit sa paglapit nila sa mga goblin kanya-kanya nila itong pinapahirapan. Pinagsisipa-sipa nila ng walang kaawa-awa, habang ginagawa nila ang karumal-dumal na pagpapahirap sa mga goblin, sila ay natatawa dahil sa pag-e-enjoy nila sa pagpapahirap sa mga ito. Dahilan para magulat si Boss at Kwon Hyokso, hindi nila inaasahan na ang mga bagong estudyante ang magpapahirap sa mga halimaw. Habang pinapanood ni Boss ang pagpapahirap ng mga estudyante sa mga halimaw, napasabi ito, kahit ilang oras ko pa itong makita, pinaka-nakakatakot ang mga batang estudyante, sumang-ayon na lang si Kwon Hyokso. Sa tingin mo isa sa mga magtatapos sa kanila ay magtatrabaho sa ilalim ng kontrata natin, tanong ni Boss. Sinagot naman nito ni Kwon Hyokso, wika nito, siguro, gayunpaman, dapat tayong umasa. Dahil sa paglapit ni Lee Yunjo kay Dojun, napatanong si Dojun kay Lee Yunjo, hindi ka ba pupunta upang lumahok? Seryosong namang sinagot ni Lee Yunjo ang tanong ni Dojun, wika nito, ano ang matututunan ko sa panghahunting ng mga goblin? Tiyaka, ito ang mga pinakamahinang goblins. Dagdag pa ni Lee Yunjo, ikaw ba ang namamahala sa amin, hindi ba mister? Hindi, isa lang akong assistant, wika ni Dojun. Nairita naman si Lee Yunjo at napatanong, ano ang kaya mong gawin? Sinagot naman ito ni Dojun ng mahinahon, wika ni Dojun, panatilihin ang mga komentong ganyan sa iyong sarili. Napansin naman ni Boss na may batang babaeng kausap si Dojun, kaya ito ay natutuwa at napatanong kay Lee Yunjo, natatakot ka ba dahil ito ang iyong unang pagsasanay? Dagdag pa ni Boss habang ito ay natutuwa at napapangiti, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin naming nasa likod mo kami, kaya pumunta ka na doon at lumaban. Napamura na lang si Lee Yunjo sa sinabi ni Boss, kaya napasabi si Lee Yunjo, napapaisip ako, kung sino talaga ang magpoprotekta, malamang wala ka man lang stamina para tumakas. Nagalit si Boss sa pagmamaliit ni Lee Yunjo sa kanya, kaya ito ay napasigaw at napasabi, ikaw na sanggano, magmadali at makipaglaro sa ibang mga bata, huwag mong pakialaman ang mga matatandang nagtatrabaho, hindi na lang ito pinansin ni Lee Yunjo, umalis na lang ito at nilagay ang kanyang kamay sa likod ng ulo. Sa pagsisigaw ni Boss kay Lee Yunjo dahil sa kawalang respeto nito, narinig ito ni Kwon Hyokso, kaya hinawakan ni Kwon Hyokso ang balikat ni Boss at tinawag si Boss, nang hindi pa din tumitigil si Boss, napabulong si Kwon Hyokso kay Boss, bulong ni Kwon Hyokso, siya si Yunji, Lee Yunjo. Siya ang nakakabatang kapatid ni Lee Ganghyo, ang Sword Emperor. Nagulat naman si Boss sa binulong ni Kwon Hyokso, kaya kinuha agad ni Boss ang kanyang thermos, habang papalapit si Boss kay Lee Yunjo, ito ay napasabi, Yunjo. Ikaw pala si Yunjo, gusto mo ba ng jujubiti? Parang magiging mahirap ang araw ni Boss ngayon, wika ni Kwon Hyokso. Napasabi naman si Dojun, sinusubukan niya lang sumipsip kay Lee Yunjo. Bigla namang napalingon si Kwon Hyokso kay Dojun at napatanong, oo nga pala, sino ang anak mo dito? Tinaas naman ni Dojun ang kanyang kaliwang kamay, at tinuro kung nasaan si Yunhee. Napalingon naman si Kwon Hyokso sa direksyong tinuro ni Dojun. Nang nakita na ni Kwon Hyokso si Yunhee, napasabi ito, maganda siya, mukhang magiging sikat siya sa mga kaibigan. Napalingon naman si Yunhee sa direksyon kung nasaan ang kanyang ama, at ito ay kumaway sa kanyang ama, kaya kumaway din si Dojun pabalik. Bigla namang napasabi ang guro habang tinataas niya ang kanyang isang daliri, wika nito, bibigyan ko kayo ngayon ng oras upang malayang manghunting ng mag-isa, siguraduhing babalik kayong lahat sa lugar na ito sa loob ng isang oras, maaari nyo rin itong gawin bilang isang party. Natuwa naman si Dojun sa sinabi ng teacher, dahil pwede niyang makasama ang kanyang anak sa paghahunting. Habang natutuwa si Dojun, napasabi naman si Kwon Hyokso kay Dojun, mukhang maaari kang pumunta sa anak mo ngayon. Habang tumatakbo si Dojun palapit sa kanyang anak, napasabi ito kay Kwon Hyokso,
kung gayon, babalik ako agad. Sige Dojun, wika ni Kwon Hyokso habang pinapanood ang pag-alis ni Dojun, dagdag ni Kwon Hyokso, ang tagal ko nang hindi nakikitang tumakbo ng ganyan si Dojun. Nang nakalapit na si Dojun sa kanyang anak, sila ay naghanap ng isang halimaw para huntingin ito. Nang sila ay nakakita na ng isang goblin, ito ay agad binaril ni Yunhee, dahilan para ito ay ikamatay ng goblin. Nang nakita ni Dojun ang ginawa ng kanyang anak, napasabi ito, ngayong tumitingin ako sa iyo, mukhang mayroon ka ring talento sa pagbaril. Napalingon naman si Yunhee at napangiti niyang sabi, ito ay dahil napakadaling puntiryahin ang mga goblins, pero nag-practice ako mag-isa, pumalakpak naman si Dojun at napasabi, mabuti. Gayunpaman sa pag-uusap ng mag-ama, may biglang naramdaman si Dojun na napakalakas na presensya, bigla namang nilalamon ng kadiliman ang kalangitan, hindi ito ikinatutuwa ni Dojun. Habang nagtataka si Yunhee, ito ay napatanong, bakit ang langit biglang, ngunit hindi niya natapos ang gustong niyang sabihin, dahil may lumitaw na halimaw sa harap nila, dahilan para ikagulat ni Yunhee. Ang halimaw na biglang lumitaw sa harap nila ay isang goblin, na may misteryong marka sa noo nito at binabalot ng kakaibang kulay sa katawan. Napatanong naman si Yunhee dahil sa biglang paglitaw ng goblin na ito, wika ni Yunhee, goblin ba iyan, paano siya biglang sumulpot? Dagdag pa ni Yunhee, kakaiba ang kulay ng balat niya, at parang may kakaiba din sa kanya. Biglang hinawi ni Yunhee ang kaliwa niyang kamay at napasabi, Ama. Umatras ka muna ngayon, pinosisyon ni Yunhee ang kanyang baril at tinutok sa misteryosong goblin, at ito ay nag-ipon agad ng mana patungo sa baril. Sa pagkalabit ni Yunhee sa gatilyo ng kanyang baril, tumama agad ito sa mukha ng misteryosong goblin na ikinamatay naman agad. Kaya nagtaka si Yunhee at napasabi, iyon ay mas madali kaysa sa inaasahan ko. Lumapit si Yunhee sa bangkay ng misteryong halimaw, sa paglapit nito nalaman niya na ito ay patay na, kaya napalingon ito sa kanyang ama at napasabi, sa tingin ko tapos na ama, ayos na ang lahat ngayon. Gayunpaman may isang misteryosong pulang portal na biglang lumitaw sa likuran ni Yunhee, dahilan para mapasigaw ni Dojun ang pangalan ni Yunhee ng malakas, nagtataka naman si Yunhee kung bakit napasigaw ang kanyang ama ng malakas. Dahil sa pagpatay ni Yunhee sa misteryosong halimaw, biglang may nag-anunsyo silang natanggap, wika nito, matagumpay mong natalo ang portal guard, natugunan na ang mga kondisyon, magsisimula na ang event portal, ang kahirapan ay itatakda na ngayon ng random. Nang lumingon si Yunhee sa likuran niya napansin niya na may isang malaking pulang portal sa likod niya. Habang lalong lumalakas at lumalaki ang portal sa likuran ni Yunhee, napasigaw naman si Dojun at pinapalapit ang kanyang anak patungo sa kanya. Ngunit nagtataka si Yunhee kung bakit hindi siya makalakad pa abante, dahil pala hindi siya makalakad ng abante ay hinihila siya ng pulang portal palapit. Napalingon na lang si Yunhee at tinawag ang kanyang ama habang ito ay naiiyak. Ngunit lalong lumakas ang paghila sa kanya ng pulang portal, kaya napasigaw na lang si Yunhee at napapaiyak sa paghila ng portal sa kanya. Ilang segundo ang nakalipas, at tuluyan na siyang nilamon ng portal papasok sa loob nito. Nag-alala naman si Dojun at sinisigaw ang pangalan ng kanyang anak, kaya ito ay tumakbo palapit sa pulang portal, para sundan sa loob ng portal ang kanyang anak. Sa pagpasok ng dalawa sa misteryong portal, ang portal ay nagsisimula ng lumiit. Nang ito ay tuluyan ng lumiit, ito ay bigla na lang nawala. Gayunpaman madilim pa din ang kalangitan, kaya napatanong ang isang estudyante, ano ang mali sa panahon, ngunit ang isang estudyante ay natatakot sa nakikita niya, habang si boss ay nakahiga sa lupa, at pinalilibutan ng sa muka at damit, napatingin ito sa kalangitan at napansin niya na sobrang dilim nito, kaya ito ay napasigaw at napasabi, Hyoksu, umuwi na tayo. Sa pagpasok ng dalawa sa misteryosong pulang portal, napansin nila na ito ay pinalilibutan ng malalaking bato at ang paligid ay nababalot ng pulang kulay, ang ibang bato ay may mga malalim na bitak. Sa pagpasok ni Yunhee sa portal napaluhod ito at nabitawan niya ang hawak niyang baril, ito ay wala sa sarili at nabibigla sa pangyayari. Habang si Yunhee ay nabibigla, napatanong naman si Dojun, isa ba itong portal break? Ngunit may biglang anunsyong lumabas, wika nito, nakapasok kayo sa kuweba ni Izos, ang layunin, mabuhay ng 30 minuto, kung matatalo niyo si Izos.
Biglang nakaramdam si Dojun ng isang presensya sa kaliwa niya, kaya ito ay napatingin. Sa pagtingin nito sa kaliwang direksyon, siya ay nakakita ng isang malaking dragon na nakatingin sa kanilang dalawa, dahilan para lalong matakot si Yunhee. Nang napansin ni Dojun si Yunhee, ito ay napasabi sa isipan, parang nasa estado siya ng pagkagulat. Napayuko at napabuntong hininga si Dojun at napatanong, hanggang dito na lang ba ako para itago ang kakayahan ko? Habang kinukuha ni Dojun ang mana gun ni Yunhee, ito ay napasabi, Yunhee, pahiram ng mana gun mo. Nagtaka naman si Yunhee at napatanong sa kanyang ama, ano ang gagawin mo dyan? Lumingon si Dojun sa kanyang anak at napasabi, manatili ka dyan, tatapusin ko ito ng mabilis. Ngunit nag-aalala si Yunhee sa kanyang ama at pinipigilan niya ito, gayunpaman hindi ito pinakinggan ni Dojun at nagpatuloy maglakad patungo sa malaking dragon. Napatingin naman ng masama ang malaking dragon kay Dojun, bago palang makalapit si Dojun, binuka ng malaking dragon ang kanyang bibig, para ito ay bumuga ng malakas na apoy. Sa pagbuga nito ng malakas na apoy kay Dojun, ito ay napasabi, ano, isang hindi gaanong mahalagang insekto, mawala ka na. Sa pagbuga ng dragon kay Dojun, napasigaw ng malakas si Yunhee, habang palapit ang apoy kay Dojun, ito ay napabuntong hininga lang. Tinaas ni Dojun ang kanang kamay para salagin ang apoy na palapit sana sa kanya ay nahati sa dalawa. Nagulat at nagtataka naman si Yunhee, dahil sa paghati ng apoy sa dalawa, napalingon si Yunhee sa malaking dragon na si Izos at napatanong sa isipan, iniligtas ba kami ng dragon na iyon? Gayunpaman nagulat si Yunhee, dahil mas gulat na gulat pa pala ang dragon kesa sa kanya, kaya napasabi si Yunhee sa isipan habang ito ay napapatingin sa kanyang ama, sinasabi mo ba sa akin na ito ay si ama, na hindi man lang marunong bumaril ng mana gun? Nilagay ni Dojun ang baril sa kanyang uluhan, para ito ay makafocus sa pag-iipon ng mana. Nang ito ay nakafocus na tinutok niya sa dragon ang mana gun, at napasabi, dahil umatake ka ng isang beses, okay lang kung ganun din ang gagawin ko, hindi ba? Nagtataka naman ang dragon sa pinagsasabi ni Dojun. Nag-ipon si Dojun ng mana patungo sa baril, nagpatuloy siyang nag-ipon ng mana, dahilan para lumaki ang kanyang naipon sa baril. Nagulat at nabigla ang dragon sa hinahandang atake na gagawin ni Dojun, kaya ito ay nagpanik at napasabi, teka. Time out, ngunit napasabi si Dojun habang ito ay seryosong atakehin ng dragon, mas mabuting magsalita ka ng mabilis, ayokong masira ang mana gun. Napasigaw ang malaking dragon sa takot at napasabi, may tanong ako para sa iyo, kaya mong sumagot kahit isang beses lang, di ba? Biglang nangatog at naiyak ang dragon at napatanong kay Dojun, may paraan pa ba para hindi mo ako patayin? Napatanong naman si Dojun sa dragon, bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Sumagot naman agad ang dragon, wika nito, dahil nasa iyong mga kamay ang buhay ko. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Dojun, at biglang pinakawala ni Dojun ang naipon niyang mana sa baril. Sa lakas nito, nahahati na sa gitna ang hangin sa paligid. Habang pinagmamasdan ng dragon na palapit sa kanya ang ataking ginawa ni Dojun, ito ay napapasigaw at natatakot. Ngunit hindi ito tumama sa dragon, dahil iniba ni Dojun ang posisyon ng baril, para mapunta sa ibang direksyon ang ataking ginawa niya. Napasigaw naman si Izos sa takot, sa paglapag ng atake ni Dojun sa malaking bundok. Ito ay gumawa ng isang malaking pagsabog. Sa lakas ng pagsabog nito, halos lahat ng natamaan na bundok ay nawala, kaya lalong natakot ang dragon at nabigla sa kanyang nasaksihan. Habang pinagmamasdan niya ang mga nawalang bundok, napamura ito sa pagkabigla at napatanong, anong meron sa napakalaking kapangyarihan na iyon? Sa paglingon ng dragon kay Dojun, ito ay pinagpapawisan at kinakabahan, ngunit ito ay napatanong kay Dojun, wika ng dragon, paano nagkaroon ng ganyang kapangyarihan ang isang tao? Ngunit hindi ito pinansin ni Dojun, tinignan ni Dojun ng malapitan ang mana gun ng kanyang anak, at napansin niya na ito ay nasira. Napatingin si Dojun ng masama sa dragon at napatanong, gusto mong malaman kung paano ka mabubuhay? Sumagot naman ang dragon, wika nito, tama iyan. Ngunit nairita si Dojun, dahil sa kawalang respeto ng dragon, kaya ito ay napatanong, ganoon ba? Dagdag pa ni Dojun habang ito ay napatalon palapit sa dragon, sa ngayon, magsimula tayo sa pamamagitan ng pagsuntok ng ilang beses.
Nang makalapit si Dojun sa uluhan ng dragon, nabigla ang dragon at napasabi, habang ito ay nakatingin sa pagtalon ni Dojun, ano? Sa paglapit ni Dojun sa uluhan ng dragon, ito ay gumawa ng isang suntok sa ulo Angle Dragon, dahilan para bumaon ang muka ng dragon sa lupa, napahawak na lang ang dragon ng ulo sa sobrang sakit, dahil sa ginawang pagbatok ni Dojun, sa lakas ng pagbatok ni Dojun sa dragon, bumukol ang ulo ng dragon. Gayunpaman biglang nagsalita si Dojun, habang ito ay tumitingin ng masama sa dragon, wika nito, magsimula tayo sa pagsasanay sa pagsunod, napasabi naman ng dragon, habang ito ay naiiyak sa sakit, ano ang ibig mong sabihin, nagsalita naman si Dojun, simula ngayon, wala nang masamang dragon sa mundong ito. Nang nakita ni Yunhee na pinapahirapan ng kanyang ama ang dragon napasabi ito sa isipan, nang lumitaw ang dragon na si Mas Alice, hindi mabilang na hunters ang nagsama-sama upang talunin siya, at may 3 S-rank na hunter sa kanila. Dagdag pa ni Yunhee habang ito ay nagugulat sa pinapagawa ng kanyang ama sa dragon na si Izos, iyan ang narinig ko, sigurado ako iyon ang narinig ko. Habang nakadapa si Izos at pinapahirapan ni Dojun, dahil sa walang kadisiplina nito, napasabi naman si Dojun, ano ito, ibaba ang iyong mga braso, ibaba mo ang iyong dibdib. Dahil hindi sinusunod ni Izos ang sinabi ni Dojun, tinaas ni Dojun ang kanang paa niya at napasabi, gusto mo pa ng isa pang 6 na tonelada, napasabi namang sigaw ni Izos, hindi sir. Habang pinapahirapan ni Dojun si Izos, nagugulat naman si Yunhee at napatanong sa kanyang isipan, sino siya sa mundong ito. Bigla naman napatingin si Dojun kay Izos at napatanong, ang sinasabi mo, isa ka sa mga malalakas, mas malakas kaysa sa Ogre General. Lumingon naman si Izos kay Dojun at napasabi, oo naman, ako ay lubhang kapaki-pakinabang, talaga ba? Wika ni Dojun, dagdag pa ni Dojun sa isipan, siya ay magiging isang magandang tagabantay na aso sa bahay, sigurado, kahit na ang katotohanan na siya ay medyo tanga. Gayunpaman, makakapahinga ako ng maluwag sa pag-iwan sa kanya kasama si Yunhee, dahil mas masunurin siya kesa sa iniisip ko. Bigla namang lumapit si Yunhee at nagtanong sa kanyang ama, Ama, hindi mo ba iniisip na kailangan na natin bumalik ngayon? Napalingon naman si Dojun, at nang narinig niya ito, siya ay bumaba sa likuran ni Izos at napasabi, gawin natin iyan. Sa paglapit ni Dojun sa kanyang anak napasabi ito, pero bago tayo umalis, may kailangan tayong pag-usapan, kinabahan naman si Yunhee sa pag-uusap nilang dalawa, ngunit napatingin siya ng seryoso sa kanyang ama, kaya napasabi si Dojun, Yunhee, ang nangyari dito, bago matapos ni Dojun ang sasabihin niya, bigla nang nagsalita si Yunhee, wika nito, isang sekreto, dagdag pa ni Yunhee habang ito ay napapangiti, gusto mong ilihim ito, tama ba? Nagulat naman si Dojun at hindi inaasahan na ito ang mangyayari, kaya napatanong na lang ito sa kanyang anak, ganoon ba kadali, para sa iyo na maunawaan ito. Sumagot naman ang kanyang anak habang natatawa ito, sigurado akong may mga dahilan ka, kaya dapat naiintindihan ko, dahil isa tayong pamilya. Nagpasalamat naman si Dojun sa kanyang anak sa pag-uunawa nito, at naghahanda ng umalis sa portal. Ngunit napatingin siya kay Izos at napatanong, may balak ka bang pumunta ng ganyan? Nagtataka naman si Izos sa sinabi ni Dojun, kaya napasabi si Dojun, hindi mo ba kayang baguhin ang iyong pisikal na anyo o kahit anuman lang, masyado kang kapansin-pansin kapag ganyan. Dagdag pa ni Dojun habang gumawa ng isang baril gamit ang kanyang kaliwang kamay, kung kumilos ka ng padalos-dalos sa labas, hindi magiging maganda ang kahihinatnan mo. Natakot naman si Izos sa babala ni Dojun, kaya napasabi ito, naiintindihan ko, magta-transform na ako agad. Biglang lumiwanag si Izos para ito ay mag-transform, sa pag-transform ni Izos, siya ay lumiit ng sobrang liit. Nang nakumpleto na ang pag-transform niya isang maliit na dragon ang kinalabasan. Nang nakita ni Yunhee ang pag-transform ni Izos napahawak si Yunhee sa kanyang muka at napasabi, sobrang cute. Gayunpaman napatanong si Dojun, ito ay itinuturing mo na isang cute. Ngunit tumitig naman ng masama si Izos kay Yunhee, dahilan para mag-sorry si Yunhee kay Izos. Nang nalungkot si Yunhee, nagalit si Dojun sa ginawang pagtitig ni Izos kay Yunhee, kaya tumingin ng masama si Dojun kay Izos at napasabi, hoy ikaw,
Anong problema sa pagtitig mo? Dahil sa pagtingin ni Dojun ng masama kay Izos, napasabi na lang si Izos, patawarin mo ako. Dagdag pa ni Dojun, gusto ni Yunhee ang mga cute na bagay, kaya siguraduhin ganyan ang ugali mo sa lahat ng oras. Sumagot naman si Izos, wika nito, oo, isa sa isip ko iyan, kaya humiga agad si Izos at ginalaw ang kanyang paa at kamay para magmukhang cute sa paningin ni Yunhee. Habang naglalaway si Yunhee sa ginagawang kakyutan ni Izos, napasabi ang kanyang ama, bakit hindi mo subukang haplosin siya, mas malambot siya kesa sa itsura niya. Kaya lumapit agad si Yunhee kay Izos, at hinaplos ang tiyan ni Izos, napapaiyak na lang si Izos dahil nawala ang dignidad niya sa pagiging dragon. Dahil nagawa na ni Dojun ang layunin sa loob ng pulang portal, kaya nakabalik na sa dati ang panahon. Masayang-masaya naman ang mga estudyante, ngunit biglang napasabi si boss, bumalik na ang panahon sa kung paano ito dati, at walang nangyaring insidente sa panahon ng klase. Napatanong naman si boss kay Kwon Hyuk-soo, wika nito, bakit hindi ko nakikita si Dojun sa buong oras na ito? Sumagot naman si Kwon Hyuk-soo, napapaisip ako, ngunit malapit lang siya kanina, ilang minuto lang ang nakalipas. Bigla naman napalingon si boss at Kwon Hyuk-soo sa likod at napansin ni boss na nasa likuran si Dojun. Sa paglabas nila Dojun tuluyang nawala na ang portal at hindi ito napansin nila Kwon Hyuk-soo at ni boss. Sa paglapit ni Dojun, nagalit si boss at napasabi, saan ka nang galing? Napasabi naman si Dojun, humihingi ako ng pasensya may bigla kasing nangyari, nainis naman si boss at napasabi, oras na para umalis tayo. Ngunit biglang napansin ni boss na may kasama si Dojun na isang estudyante, kaya napatanong si boss habang tinuro si Yunhee, wika ni boss, kilala mo ba itong estudyante? Sumagot naman si Dojun kay boss, anak ko siya. Napasabi na lang si boss, ganun ba, anak mo siya? Ngunit, bigla siyang naguluhan at napatanong kay Dojun, ano, anak mo siya? Kaya napasabi na lang si Dojun, may ilang mga espesyal na pangyayari kung saan hindi ko masabi, humihingi ako ng pasensya. Lumapit si boss kay Dojun, at habang hinawakan ni boss ang balikat ni Dojun, ito ay napasabi, hindi, sa palagay ko maaaring mangyari ito, lahat tayo ay nagkakamali, noong tayo ay bata pa. Lumapit si Yunhee at yumuko para rumspeto kay boss, at ito ay nagpakilala sa boss ng kanyang ama. Nagpakilala naman si boss kay Yunhee, ngunit ito ay sa kanyang isipan lamang, dahil ito ay naguguluhan, kung bakit magkaiba ang apelyido nila Dojun at ng kanyang anak. Napatalikod na lang si boss sa pagkabigla at napaiyak, napatingin naman si Dojun sa kanyang boss at napasabi, hindi ko sasabihin sa iyo ang mga detalye, natatawa na lang si Yunhee sa ginawang reaksyon ng boss ng kanyang ama. Biglang lumapit si Kwon Hyuk-soo kay Yunhee at napasabi, ako si Kwon Hyuk-soo, ako ang senior ng ama mo sa trabaho. Natuwa naman si Yunhee nang nalaman niya na si Kwon Hyuk-soo ang nasa harapan niya, kaya ito ay napasabi, marami akong narinig tungkol sa iyo, sabi ni ama, maraming beses mo siyang natulungan sa trabaho, pareho kaming laging magpapasalamat sa iyo. Natawa naman si Kwon Hyuk-soo at napasabi, wala lang iyon, ang ama mo talaga ang malaki ang naitulong sa akin. Biglang napansin ni boss na may kakaibang kasama si Dojun at ang kanyang anak, kaya ito ay lumapit kay Izos at napatanong kay Dojun, saan mo dadalhin itong tuta? Nagtataka naman si Izos sa sinabi ni boss, ngunit biglang tumitig si Dojun kay Izos at ito ay pinapatahimik. Natakot naman si Izos sa ginawang reaksyon ni Dojun, dagdag pa ni boss, oy, kinulayan mo ba ang balahibo niya o ano? Hindi ko masabi kung anong lahi siya. Ito ay itinuturing na pag-aabuso ng hayop, teka, mukha siyang baluktot, biglang hinawakan ni boss ang magkabilang pisngi ni Izos, at ito ay binanat. Sa pagbanat ni boss ng pisngi ni Izos, ito ay napasabi kay Dojun, hoy Dojun, sa tingin ko kailangan mo muna siyang dalhin sa vet. Nagalit naman si Izos sa pagbanat nito ng pisngi, kaya tumahol si Izos sa galit, napasigaw naman si boss sa gulat, kaya napasabi ito kay Dojun, hoy Dojun, sinusubukan akong kagatin ng bagay na ito, mukha siyang nakabisyo, bigla namang nagpapakyut si Izos, dahil nagsumbong si boss kay Dojun na muntik na siyang kagatin ito. Gayunpaman sa pagtingin ni Kwon Hyuk-soo ng malapitan, napasabi ito, hindi ako naniniwala na ito ay isang aso.
Isa itong alagang hayop na tutulong sa akin mula ngayon, ako ay na-awakened bilang isang tamer, wika ni Dojun. Nagulat naman si Boss at Kwon Hyokso, kaya lumapit ang dalawa kay Dojun. Sa paglapit nila napatanong si Boss kay Dojun, "Totoo ba, dumaan ka sa isang awakening?" Ngunit bago matapos gustong sabihin ni Boss, biglang nagtanong si Kwon Hyokso kay Dojun, wika nito, "Dojun, nagpaplano ka bang magtrabaho bilang isang hunter ngayon?" Napakamot na lang si Dojun ng mukha at napasabi, "Hindi siguro, naisip ko lang na ito ay magiging kapaki-pakinabang kapag pumunta ako upang galugarin ang portal." Nang narinig ni Boss ang sinabi ni Dojun, ito ay napasabi habang yakap-yakap niya si Izos, "Nag-aalala ako na iwan mo kami, kulang kami sa mga manggagawa." Dagdag pa ni Boss, "Hindi ito ang oras para dito, mag-inuman tayo pagkatapos ng trabaho ngayon, kailangan kong ilibre si Dojun ng masarap na pagkain para hindi siya huminto sa pagtatrabaho." Bigla namang binaba ni Boss si Izos at napasabi kay Izos, "Kumain ka ng ilang halaman o kung ano." Lumapit si Boss kay Yunhee at napasabi, "Bakit hindi ka sumama sa amin Miss Yunhee? Maaari akong magbigay sa iyo ng ilang payo sa iyong career habang tayo ay naririto. Alam mo ba kung ano ang ginagawa namin sa Rift Management Department?" Gayunpaman tumanggi si Yunhee sa alok ni Boss. Kaya ginamit ni Boss ang secret technique niya, napasabi si Boss kay Yunhee, "Mayroong beef doon." Nagsalita naman si Yunhee habang ito ay nakangiti, "Okay, sasama na ako." Habang sila ay naglalakad, biglang sumigaw si Lee Yunju at pinapatigil sa paglalakad sila Dojun.sa. Paglapit ni Lee Yunju, napasabi ito habang tinuturo niya si Izos, "Ano ang bagay na ito?" Napatingin naman si Izos kay Lee Yunju at nagtataka. Sa pagtingin ni Lee Yunju nang malapit kay Izos, ito ay napasabi, "Imposible." Nabigla si Izos sa pagbuhat sa kanya ni Lee Yunju, habang buhat-buhat ni Lee Yunju si Izos. Napatanong ito kay Dojun, "Sa iyo ba ito, Mister?" Sobrang cute niya, dahil sa biglang pagkuha ni Lee Yunju kay Izos, napasabi si Yunhee, "Hindi ka dapat biglang kumukuha ng kung ano." Bigla namang lumapit si Dojun kay Lee Yunju at napasabi, "Iyan ay aking alaga." Napatanong naman si Lee Yunju, "Alaga?" Sumagot naman si Dojun, "Dumaan ako sa isang awakening." Nagulat naman si Lee Yunju, at napatanong kay Dojun, "Awakening? Ang ibig mong sabihin, ikaw ay isang tamer, iyon ay isang sobrang pambihirang class, walang mga resulta sa paunang pagtatasa, posible ba iyon?" Habang nagsasalita si Lee Yunju, naiinis naman si Izos sa pagkarga ni Lee Yunju sa kanya. Dagdag pa ni Lee Yunju, "Kung gayon, magtatrabaho ka ba bilang hunter?" Bigla namang nababahala si Boss sa isasagot ni Dojun. Ngunit napasabi lang si Dojun, "Hindi, wala akong planong gawin iyon." Nagulat naman si Lee Yunjo sa sinagot ni Dojun, kaya ito ay napasabi, "Bakit hindi, bilang isang tamer, kahit anong guild ang magpasya kang pumasok ay magbibigay sa iyo ng espesyal na pagtrato." Napasabi naman si Dojun, "Wika nito, gagamitin ko pa rin ito kapag pumunta ako sa pag-explore ng portal." Ngumisi naman si Boss sa pagkarinig niyang sinabi ni Dojun. Nainis naman si Lee Yunju sa pagngisi ni Boss. Ngunit napatanong ito kay Dojun, "Wika nito, para lang mag-explore, wala ka man lang talagang ambisyon?" Bigla naman sumulpot ang teacher ng mga estudyante at napasabi, "Kailangan mo, kumikita ang mga tamer sa pamamagitan lamang ng paghiga." Lumapit naman si Boss kay Dojun at tinutulak palayo sa teacher, at sabay sabing, ngayon, bakit lahat kayo patuloy na nanggugulo, at pinipilit ang lalaki na hindi gusto maging isang hunter? Tara na Dojun, may sarili tayong landas sa buhay di ba?" Habang tinutulak ni Boss si Dojun, napasabi naman si Dojun kay Boss, "Hindi mo na kailangang mag-alala dahil hindi ako aalis sa aking trabaho, hindi ba yon ang sinabi ko?" Sa sobrang saya ni Boss, ito ay napaluha, bigla namang niyakap ni Boss patalikod si Dojun at napasabi, "Mahal kita, Dojun." Bigla namang nandiri at tumayo ang balahibo ni Dojun sa ginawa ni Boss, kaya ito ay napasabi kay Boss, "Pakiusap, mangyaring alisin mo ang iyong mga kamay sa akin, sobrang hindi ito kasiya-siya sa pakiramdam." Napasabi naman si Boss, nang pinipilit ni Dojun kumawala sa yakap nito, "Ayoko, huwag kang tumakas Dojun." Nang nakita ito ni Yunhee at Lee Yunjo, sila ay nandiri sa ginawa ni Boss kay Dojun,
Napatakip naman si Izos ng kanyang mata at napasabi sa isipan, alam ko na delikado sa labas ng portal. Habang naglalakad sila patungo sa ibang mga estudyante, napasabi si boss, tapusin na natin ito at magkaroon ng isang company dinner, kailangan nating bilhan ang ating yunhi ng masarap na pagkain. Bigla namang napatanong si Lee Yunju kay Dojun, wika nito, hey mister, hindi mo ba maibibigay sa akin ang pet mong ito? Sinagot naman ni Dojun ang tanong ni Lee Yunju, hindi, kailangan niyang bantayan ang bahay. Magpapatuloy ang ating kwento kung saan ang orasan ay alas 9 ng umaga, dahil hindi nila inimbita si Cho Ye-ji sa company dinner, at hindi pagtawag ni Dojun sa kanya, kaya ito ay nagtampo at pumunta sa trabaho, kung saan tahimik si boss at Kwon Hyuk-soo. Habang katabi ni Dojun si Cho Ye-ji, ito ay napasabi, bakit naman kailangan kong humingi ng tawad? Bigla na lang tumahimik ang lugar, ngunit biglang tumingin si Cho Ye-ji kay Dojun at napasabi, sobrang sama mo. Biglang bumangon si Cho Ye-ji sa pagkakahiga nito sa mesa, habang naiiyak napasabi ito, paano kayo umalis nang hindi ako sinasama, hindi ka man lang nag-abalang tawagan ako. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Dojun, kaya napasabi na lang si Cho Ye-ji, medyo matagal na rin simula nung pumasok ako sa trabaho, at naghintay ako ng matagal, napasabi naman si Dojun, hindi mo naman talaga kailangan. Dahil sa pagsabi ni Dojun, nagalit si Cho Ye-ji at napasigaw niyang sabi, paano ako hindi papasok sa trabaho? Bahagi rin ako ng pangkat na ito, nilagay na lang ni Dojun ang kaliwa niyang kamay sa tenga dahil sa lakas ng sigaw ni Cho Ye-ji. Ngunit biglang inibon ni Cho Ye-ji ang usapan, at napasabi kay Dojun, narinig ko na kayo ay kumain ng pork belly barbecue, at soju para sa tanghalian, bigla namang nagtaka si Dojun at napatanong, pork belly. Ngunit hindi ito narinig ni Cho Ye-ji, dahil ito ay nagsasalita pa, wika nito, barbecue, pag-inom, gusto ko ang mga iyon, naghintay ako ng buong araw habang naglilinis ng opisina, bigla namang napatingin si boss at Kwon Hyuk-soo kila Dojun at Cho Ye-ji. Ngunit biglang nagsalita si Dojun, hindi iyon pork belly, Miss Ye-ji, kami ay kumain ng beef, nabigla naman si boss at Kwon Hyuk-soo sa pagsabi ni Dojun. Ngunit mas nagulat at nabigla si Cho Ye-ji, dahil ang alam niya ay ito ay pork belly at hindi beef, kaya ito ay napapaiyak habang tinuturo sila boss at Kwon Hyuk-soo. Bigla namang lumapit si boss at Kwon Hyuk-soo, napasabi naman si boss kay Dojun, habang ito ay pinagpapawisan, anong pinagsasabi mo Dojun, sabi lang namin ay baboy na pinakain ng acorns na kasing sarap ng karne ng baka. Tama iyon, kumain tayo ng baboy, tanda mo pa Dojun, wika ni Kwon Hyuk-soo habang ito ay pinagpapawisan din. Gayunpaman tumingin si Dojun kay boss at napasabi, hindi, ito ay ang Hanwoo Special. Umiyak ka pa nga, noong magbabayad ka na ng bill, tanda mo pa boss, dagdag pa ni Dojun, pareho ba kayong lasing kahapon? Napangiti na lang si boss at napasabi kay Dojun, naging makapal ba ang utak mo dahil sa alak kahapon? Napayuko na lang si Cho Ye-ji at napasabi, sinungaling kayo, at ang sinabi niyong lahat na kumain kayo ng pork belly. Lalong pinagpawisan si boss, dahil nalaman na ni Cho Ye-ji ang katotohanan, kaya napasabi na lang si boss, Miss Ye-ji, kumalma ka lang, dapat ba tayong magkaroon ng company dinner, at magkaroon ng pork belly barbecue ngayon? Gayunpaman hindi ito pinakinggan ni Cho Ye-ji, napatayo na lang siya sa upuan niya, at naghahandang umalis sa opisina, habang ito ay papaalis napasabi ito, ayos lang, kakain ako ng Hanwoo Special mag-isa, nang nakita ni boss na papaalis si Cho Ye-ji sa opisina, tinawag niya ng malakas ang pangalan ni Cho Ye-ji. Ngunit may biglang kinuhang sekretong arma si Kwon Hyuk-soo sa kanyang damit at napasabi, sa tingin ko hindi ito makakatulong, kaya hinabol ni Kwon Hyuk-soo si Cho Ye-ji at napasabi, hindi namin ginustong iwan ka Cho Ye-ji, kahapon lang iyon, napapatingin na lang si boss at Dojun sa gagawing diskarte ni Kwon Hyuk-soo. Sa pagbigay ni Kwon Hyuk-soo ng matamis na candy kay Cho Ye-ji, dahil mahilig si Cho Ye-ji sa matatamis, ito ay bumalik agad sa loob ng opisina. Habang ninunguyan ni Cho Ye-ji ang candy na binigay ni Kwon Hyuk-soo, ito ay napasabi, mangyaring huwag kalimutan sa hinaharap na ako ay bahagi din ng Rift Management Team. Oo naman, Miss Ye-ji, wika ni Kwon Hyuk-soo. Habang ito ay natatawa at pumapalakpak, bigla naman may napansin si boss na may tumatawag sa telepono.
Dagdag pa ni Kwon Hyokso, habang ito ay napa-thumbs up, ingatan mo kaming mabuti sa inspection sa susunod na linggo, napasabi naman si Cho Ye-ji, habang nasisiyahan sa papuring ginagawa ni Kwon Hyokso, siguro, gagawin ko ang aking makakaya. Ngunit biglang napalingon ang dalawa, dahil sa pagsigaw ni boss ng malakas, wika ni boss, ano? Sinasabi mo sa akin na kanselado ito pagkatapos gawin ang lahat ng iyon. Nagalit si boss dahil sa pag-cancel nila, kaya lalong sumigaw ng malakas si boss, ano ang pakikitungo sa paulit-ulit na birang hunter? Itong birang hunter biglaan na lang umatras sa kontrata, naka-set up na ang lahat, dagdag pa ni boss, ano? Kulang pa sa mga kinakailangan, para maging isang karapat-dapat. Hoy, pakinggan mo ako, ngunit biglang binaba ang telepono ng kausap ni boss, kaya binaba din ni boss ang kanyang telepono at napamura ito sa galit. Dali-daling tumakbo si boss habang hawak-hawak niya ang kanyang cellphone at may tinatawagan, habang ito ay nagmamadali palabas sa opisina, ito ay napasabi, paumanhin sa lahat, bumalik kayo sa pagtatrabaho, lalabas lang ako saglit. Nabigla at nagulat naman ang tatlo sa nakita nila, napatingin si Do-jun kay Kwon Hyokso at napatanong, hindi ba tayo hiniling na magbigay ng espesyal na kooperasyon sa proyektong ito? Napasabi na lang si Kwon Hyokso, gayunpaman, hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Napatanong naman si Do-jun, kaya ba nilang gawin iyon? Napabuntong hininga na lang si Kwon Hyokso at napasabi, medyo, sinasabi nila na sila ang amo. Samantala pupunta ang ating kwento sa loob ng bahay ni Do-jun, kung saan masama ang tingin ni Izos kay Yoon-hee, at napatanong ito, hoy, sa tingin mo ikaw ang boss o kung ano paman, bakit kailangan mong magdesisyon sa lahat? Natawa na lang si Yoon-hee at napasabi, hindi naman sa ganun yung, sinasabi ko lang na hindi tayo makakalabas ngayon dahil busy ako sa paglilinis. Hindi lang iyon, sino ang makakaalam kung ano ang maaaring mangyari kung lalabas tayo? Napatanong naman si Yung, ano ang pinagkakabahala mo, kung kasama mo naman ako? Ang Yung ay ibig sabihin sa Korea ay dragon, dagdag pa ni Yoon-hee, mas nag-aalala ako dahil sa'yo, paano kita mapipigilan mag-isa? Nagalit naman si Yung at napasabi, sinasabi mo ba sa akin na parang manggugulo lang ako kapag lalabas tayo? Sabay tayong lumabas pag-uwi ni ama. Okay, wika ni Yoon-hee. Gayunpaman napabuntong hininga si Yung at nagmamaktol niyang sabi, ayoko. Ayoko. Gusto kong lumabas ngayon, ngunit biglang dumating si Do-jun at narinig ang pagmamaktol niya, dahilan para tumahimik si Yung at mabigla sa pagdating ni Do-jun. Dahil sa narinig ni Do-jun ang pagmamaktol ni Yung. Dinakma niya ang ulo ni Yung at napasabi, sabi ko sa'yo mahilig sa cute si Yoon-hee, humingi naman ng kapatawaran si Yung. Dagdag pa ni Do-jun, sigurado akong sinabi ko na ito sa iyo, lalong diniin ni Do-jun ang hawak sa ulo ni Yung, dahilan para mapasigaw si Yung sa sakit. Nang binitawan na ni Do-jun ang ulo ni Yung, napasabi si Do-jun, itaas ang iyong mga braso at humarap sa pader, wala na lang nagawa si Yung, kung hindi sumunod kay Do-jun. Habang nakaharap si Yung sa pader, napasabi si Do-jun sa kanyang anak, kumain na tayo, Yoon-hee. Sumang-ayon naman si Yoon-hee, ngunit biglang napatanong si Yoon-hee sa kanyang ama, wika nito, paano naman si Yung ama, napasabi naman si Do-jun, bumili ako ng pagkain niya, napalingon naman si Yung sa dalawa at napapaiyak ito, dahil hindi siya niyayang sumabay sa pagkain, kaya bumalik na lang siya sa pagharap sa pader.